Breaking news po ito. SP Cayetano sumabog sa galit. Talagang binira itong vlogger ng Senado. Natuplok mga kababayan. Talagang pinakain ng bala ito. Iisipin nyo naman itong dalawang magkapatid na ito. Mula nung naging senador sila, lumaki ang ulo. Nung sila ay komentarista at mga vlogger pa sa kanilang mga programa sa radyo at TV at sa social media, ay talagang hinangaan ng taong bayan ang mga ito. Dahil mayat maya nandyan po sila para tirahin yung mga kurakot na buhaya sa gobyerno. Pero ngayon mga kababayan, kinaiinisan na po ng taong bayan ang dalawang tulfo na ito. Mantakin mo naman mga kababayan, sabihin ba naman kay SP Cayetano na duwag ito pag hindi ka nagpakita at hindi ka pumasok bukas? Talagang isa kang duwag. Ito naman si Bending Dalo mga kababayan, bumanat din. Sinabihan na itong ginagawa ni SP Cayetano ay isang paglabag at walang pagrespeto sa Senado. Mga kababayan, dito talagang binugbog ni SP Cayetano ang magkapatid na ito. Talagang na-real talk. Kasi nga po, ginagawa po nilang parang vlogger-vloggeran lang ang Senado. Itong dalawang ito, walang mga utak. Mga kababayan, tandaan nyo po yan. Ito po ang bulgaran na pangre-real talk ni SP Cayetano. Parang Marcoleta ito mga kababayan, itong talino ni Cayetano. Itong pagiging SP niya, kakaiba. Talagang naninindigan sa katwiran at katotohanan. Hindi matibag ng mga buhaya. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin ang mga banat. Pinag-untog itong dalawang Tulfo brothers na ito. Tinatawag ng ito, Bending Dalo sa Katuplok brothers magaling lang ito sa mga chismisan. Away mag-asawa, kabit, syubit sa lansangan. Mga away sa social media. Kabit ni Siman, kabit ni Kagawad. Magagaling sila. Away ni Kumare, Kumpare. Away ni Ninang at Ninong, mga inaanak. Away mag-asawa, pamilya, magagaling ito. Pero sa tunay na issue at problema ng taong bayan, gaya nitong kinakaharap ng ating bayan na flood control, walang magawa itong dalawang ito. Mas tahimik pa kay Lito Lapid. Tumatakbo pag dinedebate. Nakikipagdebate sa abogado, pero wala namang mga utak. Ito mga kababayan, i-real talk ni SP Cayetano ito. Naku, nagulpi itong dalawang ito. Tingnan nyo po. No, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. Siguro that's one reason why gigil na gigil ang magkapatid na Senator Tulfo na aside from the committees, aside from yung pagiging malapit sa Malacanang, let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwag. Ang kaduwagan po ay naguugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidlat, hintayin mo mawala kidlat kasi it's not a matter of tapang. Magtatanim ka nga, tamaan ka naman ng kidlat, di ba? So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Pero ipagtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati tayo mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi iduwag. Para ko rin sinabi, halimbawa, Senator, ikaw, maging independent ka, kung hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the... Tulfo Brothers, Tuplok Brothers. Isa rin ako sa mga humahanga sa inyong katapangan nung panahon nyo. Nung kayo ay komentarista pa at mga vlogger sa social media. At kayo lagi ang sumbungan ng mga kababayan natin. Sinapak ni Commander
Sinapak ni Cabo, sinapak nung taga-Tondo, sinapak nung taga-Nabotas. Yung mga away sa kanto at pamilya, talagang kayo ang sumbungan ng taong bayan. Maski nga kabit ni Kernel at ni General, kayo ang takbuhan. Pero anong nangyari sa inyo mga kupal kayo? Anong ginawa nyo sa taong bayan ngayon? Binudol nyo. Araw-araw na binabanatan nyo si Risa, si Kiko at Trillanes. Si Erwin Tulfo, natawag pa si Trillanes at Risa na mga bugok at ugok at mga demonyo. Na mga bobo. Ayan ang sabi niya kay Kiko mga kababayan. So ngayon, kakampi niya ang mga ito. Itong mga kupal na dalawang brothers na ito, itong Tuplok Brothers, kinakain lang ni Marcoleta at ni SP Cayetano. Ito po ang buong kwento mga kababayan. Ako po, nabuljak talaga itong dalawang ito. Mga kababayan, na ito po ang buong kwento. Alan Cayetano. Tignan nyo mga kababayan na. Ito yung buong kwento mga kababayan ko. Talagang nabugbog itong dalawang magkapatid na ito na galing-galingan. Nakakala mo matatalino pero Magandang hapon. akala mo mga kababayan may bira pero wala naman. Magagaling lang ito sa kanilang mga istasyon, sa kanilang pagbablog. Mga kababayan, alam nyo yung trio, yung Tulfo Brothers, yung mga Rapi Tulfo in action, sumbungan ng mga naaapi. Pero ngayon mga kababayan, mga putik. Grabe, nabudol ang mga Pilipino dito. Ngayon po, takot na takot sila dito sa nalalapit na pag-iimbestiga ng flood control. Itong Hunyo 4, talagang mapapahihi kayo sa takot. Tanggal ang angas yung pag yung Marines nagsalita na at binasa na ang mga pangalan nyo. Di ba ganyan din ang sinabi ni ni SP Cayetano. Paano pag yung pangalan mo nandito sa flood control, anong gagawin mo? O eto na po. Naku, nasuplak talaga itong dalawang magkapatid na ito na mayayabang. Sa LTSbook family, sa inyo, sa Senate Media, mga kapatid natin sa media, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga overseas workers, sa mga Pinoy na talagang sa inyong balikat, ngayon kumaasa ang ating ekonomiya. We love you, we'll be fighting for you. I have received a lot of messages from OFWs. Ang main concern ay corruption. So let me start there. Kanina po, yung verse na ating pong binanggit, yung nagsasabi na, therefore you will know the truth and the truth shall set you free. So doon tayo makumpisa. Gaano ka-importante ang katotohanan? So babalikan ko lang ko, no? We discussed one time why that has to be in the conversation and why we have to be on God's side. We're not talking about God be on our side kasi self-serving yon. Ang sinasabi natin, hindi siguro tama sabihin nasa likod ko ang Panginoon, nasa likod ng kalaban ko yung Panginoon, nandun yung Panginoon sa 11, dito yung Panginoon sa 13. I think safe na sabihin na ang Panginoon ay Panginoon ng katotohanan. So dapat doon tayo sa Panginoon. What I'm saying is biblical principles. Diba? Parang sinabi nung gravity. Iba na, or parang sinabi nung kung anong itatanim, yun ang ating aanihin. I mentioned biblical principles because we have to have a starting point so that although we disagree, we can agree on the goal. So kanina, I talked about truth. Can we agree that whether we talk about the parliamentary tool of walkout or we do the parliamentary tool of having no quorum, there have to be an objective. And the objective has to be truth. So sabi namin, tinitira, ginabuan ng paraan na hawakan sa liig ang Senado. Kaya iniisa-isa ang mga membro ng majority. At sabi naman ng pabila, hindi legal, hindi moral, kung ano-anong dahilan na wag magkaroon ng online. Of course, tinawagan na hypocrisy. Dahil kay Senator Trillanes man, kay Senator De Lima, or sa maraming pagkakataon, yung mga tumutulig sa ngayon, senador man sila o dating senador, once upon a time, pinopose nyo rin yan. But can we agree that whether we walk out or whether there's no quorum, we're fighting for the truth? So the question is,
what is the truth and how do we get to the truth? So pag sinabing, eto totoo, si XYZ ang guilty sa flood control. Sinabi naman ng kabilang grupo, hindi, si ABC. Malay niyo po, in the end, it's not A, but it's B and C. And it's not XYZ, but it's Y and Z. And then kasama si W. So, the hearing, mading po hearing yan sa Ombudsman, sa DOJ, or Blue Ribbon Committee, are instruments to get there. But it is human instruments, kaya hindi siya perfect. So, dun sa nagsasabing magtrabaho tayo, we agree. Yung nagsasabing na delay ang trabaho, we disagree lang yung bagong majority. We point to all of us, including the minority. You had the wrong priorities. The last Blue Ribbon hearing was in January. And from January to present, there have been a lot of developments. The last time we heard from DBM, DOJ, DPWH, many agencies. Umiba-iba na po ang mga statistics na pinibigay sa atin. For example, nung unang privilege speech ni Senator Lacson, ang sabi niya, ilan daan yon na ghost project. And then lumiit na lumiit. DPWH, I think, confirmed this until now, did not come out with the actual numbers where I suggested, even last year sa budget hearing, utusan lahat ng Mr. Kejilem, una ng picture ang project, kung zero yung project at bayad na, edi ghost yun. Kung meron project, edi hindi ghost yun, pero baka sa standard. Meaning, may project, pero hindi tama yung pagkagawa. So we have to sort out all of these facts. Kasi garbage in is garbage out eh. When we talk about the law, you have to have the facts that you would apply the law to. So, ang question, sabi ayaw idilan yung Blue Ribbon Committee. Pero before magpalitan, ang puntilya ay partial report. O ayan mga kababayan, itong si Rafi or Erwin Tulfo, nagyayabang sa social media. Sabi po niya, senador po kayo. Ito po yung mga pinaparinggan niya, itong majority block ni SP Cayetano. Senador po kayo. Binoto kayo ng tao. Hindi kayo vlogger. Kung vlogger lang kayo, mag-resign kayo at maging vlogger at mag-live ka na lang, mag-live hanggang gusto mo. Akala mo, galing naman itong Erwin Tulfo na ito, bending dalo. Isa ka ring kupal yan ang sabi ng taong bayan. Dati-dati, binubulaga mo sila Trillanes, Risa at Kiko. Sinasabihin mong mga ugok at demonyo. O ngayon, nasaan ka ngayon? Back to you. Ibabalik ko lang yung mga sinasabi mo kay Kiko, Risa at Trillanes. Ikaw ugok ka at demonyo ka din. Tignan mo yan ang sabi ni Jimmy Santos ng Paranaque. Itong Erwin Tulfo na ito. Parang kuya niya. Mga mahihina ang kokote. Magaling lang sa komentarista dahil kumikita. Ngayon mga senador na kayo. Kumampi pa kayo sa mga ugok at demonyo. Yan ang mga komento mga kababayan. Ako po, ituloy pa natin ito. So, nasabi ko na po to mismo sa Senado. Impartial, not partial. So, partial report doesn't mean na kumapabor kay kanino, but it means kalahati pa lang to o 1/3 or 60%, 70%. Mahirap magbigay ng partial report kung meron kang additional information that is already available. At sa katulad itong flood control na lahat nagtuturuan, lahat pwedeng wautikan, napaka-importante na ipakita na tatapusin natin ito na buong buo. So, madalas namin pag-usapan sa minority noon at majority na yon. Bakit kapag ka isang senador na kalaban nila, kalaban ng Malacanang, kalaban ng konse ngayon, pagka meron kong sinabit na amendment, yung po daw ay insertion. Pero pag sa kanila, amendment daw po iyon. Pagka sa minority po, ang sinasabi, huwag kayo mag-attend ng hearing or mag-inhibit kasi namanggit kayo. Pero pag sila, bawal banggit eh. So it's the first time again that we will have a hearing that we will be inviting different guests and they would be free to talk. Does that mean that everything they say is 100% true? No. That's why we will test that with cross-examination.
but we have to hear our people and follow the evidence, no? So ulitin ko po, we're talking about the truth. For so long, ang pinag-uusapan ng impeachment ng Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Yung unang untrue o yung unang kasinungalingan ay kami daw po ay nag-take over bilang majority at in-install ako para daw i-dismiss yung impeachment, para daw maging partial sa impeachment. Nakita nila po yung ebidensya. Napakabis ng pagkilos, napakaayos po ngayon, pati sa pagbigay ng summon, sa pagsagot. Yung schedule, ayos na po. Sinunod natin yung schedule na pinopost kay Senator Soto. There's no question that we're going to have that impeachment process that everyone is asking for. Pagka dito kay Tito Soto nangyari ito, pagkasabi na pagkabigay ng Kongreso yung impeachment, mga kababayan, kinabukasan yan. Bara-bara, kung ano yung nakita niyang ebidensya, yun na yun. Pero kay SP Cayetano at Marcoleta, pulido yan. Kita niyo naman si Cayetano, buti na lang magaling ito. Alam niyo mga kababayan, pag God-fearing yung namumuno, maayos yung pamamalakad. Pero dito sa mga bulagaan, itong sila Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, itong sila Risa Ontiveros, Kiko, Bam Aquino, Tito Soto, Ping Lacson, itong kapatid ni Estrada, naku po, walang mga prinsipyo ito mga kababayan. Lalo itong dalawang Tulfo na ito na magaling sa away magkasawa, naku po, wala nang aasahan to pagdating ng eleksyon sa darating na halalan mga kababayan. Question, yung mga bishop po, yung mga business troop, yung mga school groups, humingi ba yun ng apology? Di ba ang binigay nyo, resign ka agad. Resign ka agad, may judgment na kaagad. Pero ngayon nakita nyo, iba. So hindi pa tapos tayo sa first issue where we prove you wrong, hindi pa kayo sorry dahil mali ang pananawagan nyo, may bago na naman para mag-resign. And then ngayon, yung 11, actually it's news because they said it today, but it's not new. Why? From day 1, February pa. February na pinipigilan nila na matanggal si Senator Soto at mabuwag ang kanilang mayorya at maging minority, ginamit na po pati yung mga kaso sa minority members na kasama namin na huwag kayong milipat. Lumipat kayo, tuloy yung kaso. Pag hindi kayo lumipat, walang kaso. Sinabi na to ni Senator Jinggoy for the first time, inamin niya na totoo. He has evidence a few times. I was there, kaya narinig ko yung conversation, kaya alam kong totoo. So, we're going back to the issue. The issue is not work. The issue is what is our priority. And this is the end time. Priority natin, ekonomiya, presyo pramaw kita. Priority natin ay corruption issues kasama ang flood control at accountability issues, yung po yung pangatlo, yung impeachment. Pinangatlo ko lang po dahil nga nakaayos na yung schedule. It will take time, nagsasagutan pa, nagpapalitan pa ng sagot, yung prosecution at saka yung defense, and then magkakaroon ng pre-trial para hindi po mahirapan ang lahat na intindihin yung ebidensya. Again, I will correct one senator who said that pag sila yung majority, mas maayos yung ebidensya, yung laktan ng ebidensya. Hindi trabaho po ng senator judge na maglatar ng ebidensya. Trabaho po ito ng defense at saka po ng prosecution. Ayun mga kababayan, itong si Rafi Tulfo kasi banat ng banat. Sila daw yung maglalatag ng mga ebidensya. Ay, bugok talaga ito mga kababayan. Isipin nyo, oy, Rafi Tulfo, makinig ka sa mga abogado. Ang mga senator, hindi sila yung mag-aano ng ebidensya. Hindi sila maglalatag. Prosecution at yung mga nagbibigay talaga, may mga trabaho dyan. Pero hindi ikaw yung mag-aano ng ebidensya. O kita niya, supalpal talaga itong si Rafi Tulfo na ito. Prosecution muna kasi ikaw yung na-accuse. Then defense kasi dinidepensan mo sarili mo. Siguro that's one reason why gigil na digil ang mga kapatid na Senator Tulfo na aside from the committees, aside from yung pagiging malakit sa Malacanang, let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwat. Ang kaduwagan po ay nanuugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example,
Kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidlat. Every time mo bumawala kidlat, kasi it's not a matter of tapang, magtatanim ka na, tamaan ka naman ng kidlat, di ba? So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Pero ipangtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati kayong mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwa. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka o hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi ng Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo Diba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. There are also issues facing you. So you ask Joel Villanueva, you ask Jingo Estrada, you ask Chis Escudero to face it squarely. So face the issues also squarely. Wag yung itigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues facing all of us. Pati ba naman Senator Tulfo, lahat na nung pinapay, binintan nyo sa amin. Nung panahon ni President Duterte, kampi kayo sa drug war. Ngayon naman, balikta. Tapos lahat ng pinatay, sinisin nyo. So, pati ba naman internet at saka earphone, sa akin nyo pa rin sinisik. O baka murder pa yung kaso na yan, ha? Murder kasi pinatay ang wifi at yung kuryente. Nakita ko na po ang report, yung po palang master, yung pong centralized aircon, yung master switch or yung sa kuryente, nasa GSI gas yun at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa aircon. So, hindi po namin gagawin sa inyo. I've always treated you well, whether I'm close to you or not, whether you're in the minority, majority, and I will continue to treat all of you well. Ayan mga kababayan, ngayon na martilyo ko, na buljak tuloy kayo ng katotohanan. Mapamintang pala kayo, pati yung pagpatay ng aircon, ilaw, ibintang nyo kay Cayetano. Diba mga kababayan? Nung panahon ni Tatay Digong, puro kayo pro Duterte, pro Duterte. Gusto namin ang palakad ni Duterte, ni Tatay Digong. Ngayon, nasaan kayo? Mga kupal na. Kupal ka ba, boss? Mga kupal. Ngayon, kakampi mo si Trillanes, kakampi mo si Risa, si Kiko. Yan yung mga binabanatan nyo araw-araw. Ginagatasan nyo araw-araw sa inyong mga content. Kasi nga, mga vlogger din kayo Alam ko yung mga ganyan-ganyan nyo. Isa ako sa mga pinahangan nyo, pero ngayon, X kayo. Kasi nga, basang-basa. Kitang-kita po ang pagbabalat kayo ng magkapatid na ito. Kaya, mga kababayan, tandaan nyo po ang dalawang ito. Ni isang boto, huwag nyong iboto itong kupal na ito. Kita nyo naman mga kababayan, galing-galingan sabihan si sabihan nila si SP mag-resign. Maging vlogger na lang kayo. Kala mo naman, magaling-galing ito bending dalaw Ito naman kuya niya, nako, galing din, marites lang ito Away mag-asawa lang ang alam nito Nakakabwisit kayo Diba? Yan ang sabi ng taong bayan mga kababayan, nabwisit dito sa dalawang ito, hindi lamang sa dalawang ito, kundi sa 11 na natitirang mga kupal. Yan ang sabi ng taong bayan. For transparency, for a better democracy. Ito po, si The Wonders Philippines. Shout out po sa inyong lahat. Ito po, yung na maswerte na pangalan na mabanggit natin. Ito po, shout out mula sa Iriga City, Camarines Sur, Salvador, Junior Banaria. Di ba? Tama ka, di ba? Tignan nyo, mga shout out sa inyo. For transparency, for a better democracy. Ako si The Wonders Philippines. Isang like naman dyan at isang subscribe. Salamat po mga kababayan.